What Israel needs to do immediately, we need to take out Iran's nuclear program, we need to attack Iran's energy facilities, and we need to attack the regime itself right away, because Iran made a fatal mistake of shooting 200 ballistic missiles at the state of Israel. Enough is enough. Well, isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan, mga tagapakinig, mga kapatid. Saan mang lugar kayo ng mundo naroon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Matatandaan po na isa sa mga pangunahing plano kaugnay po sa paghihiganti ng Israel sa Iran ay ang bombahin ang mga nuclear facilities ng Iran. Para sa kanila, ito na yung the best na paghihiganti na magagawa nila, yung tapusin ang ambisyon ng bansang Iran na maging isang nuclear power. At ang ideyang ito po ay galing sa rekomendasyon ng dating Prime Minister ng Israel na si Naftali Bennett. Well, the past year has been a horrible year for Israel in the Middle East. Iran, through its proxies, through the arms of its octopus of terror, they murdered families, burnt our boys, raped our girls, ransacked towns, shot rockets to our ships. And the Israeli people, for the whole year, have been fighting, and we're determined now to fight back. This is a once-in-a-50-year opportunity. What Israel needs to do immediately, we need to take out Iran's nuclear program, we need to attack Iran's energy facilities, and we need to attack the regime itself right away, because Iran made a fatal mistake of shooting 200 ballistic missiles at the state of Israel. Enough is enough. So dahil po dito sa recommendation na ito, nagsagawa po ng mga aerial drill ang Israeli Air Force dyan sa Mediterranean Ocean para magsanay kung papaanong asintahin ang mga nuclear facility sa Iran sa oras na ibaba na po ang utos na gawin ito. Ginagawa po nila yung pagsasanay na yan kahit walang tulong galing sa Amerika, na ito kasing Amerika is tutol nga dyan sa pambobomba sa mga nuclear facilities na yan. Pero patuloy pa rin ang Israel sa pagsasanay dahil gusto nilang ipakita na kaya nilang gawin ito kahit walang tulong ng Amerika. But on the part of the US government, alam nyo ba na nagdududa sila kung ito ba'y kakayanin talaga ng Israel nang sila lang mag-isa? At kahapon parang nagkatotoo yung duda na yan. Alam nyo kung bakit? Kasi ito kahapon lang, mga kababayan, parang nagkaroon ng pagbabago sa ihip ng hangin . Sa isang balita na lumabas sa Times of Israel, ang sabi po, mga kababayan, ganito: Israel unlikely to hit Iran nuclear sites but may target bases, intel or leadership targets. Israel is not expected to hit Iranian nuclear sites in response to Tehran ballistic missile attack last week, the New York Times reports. So sinasabi dito sa balitang ito, mga kababayan, na may isang unnamed o hindi pinangalan ng opisyal ng Israeli government ang nagsabi sa pahayagang New York Times kahapon na sa halip daw na bombahin ang mga nuclear sites ng Iran, mas tututok na lang daw ang Israel military sa pagbomba sa mga military bases, sa mga intelligence facilities at sa mismong liderato ng Iran o sa government officials nito. At kung sakali na gumanti na naman ng Iran, doon lang daw nila pag-iisipan uli yung planong pagbomba sa mga nuclear sites. So dito maliwanag ito, mga kababayan, na nagkaroon ng pagbabago sa plano ng Israel. Dati gustong-gusto nilang bombahin yung mga nuclear sites sa Iran, pero ngayon hindi na. Ang priority na lang is yung mga military base, yung intelligence facilities at saka yung mga official doon. At ang sabi pa sa New York Times, mayroon daw mga dati at kasalukuyang matataas na opisyal sa Israeli government ang nagpahiwatig ng pagdududa kung kakayanin ba ng kanilang puwersa na sirain ang nuclear program ng Iran. Nakita nyo? So, mismong sila nagduda kung kakayanin ba talaga na sirain yung nuclear facilities ng Iran.
Pero kahit na nagbago yung plano, patuloy pa rin yung debate sa Amerika dahil mayroon pa rin ilan na talagang gustong-gusto na wag palampasin na samantalahin yung pagkakataon na ito na wasakin na yung mga nuclear facility sa Iran. Dahil naniniwala nga sila na ito ay threat sa buong sangkatauhan. Lalo't napapabalita ngayon mga kababayan na makukumpleto na ng Iran ang ambisyon nito na magkaroon ng pinakamalakas na bomba nuklear sa buong mundo gaya ng ginawa sa Russia at saka sa Amerika. I think the idea of allowing a genocidal, theocratic, unstable dictatorship that is desperate to avoid being overthrown by its own people to develop nuclear weapons is about the most dangerous and irresponsible thing that the world could ever allow. And if Israel were to stop that genocidal, theocratic, unstable government from acquiring nuclear weapons, it would be a gift by the Jewish state to humanity. Pero ang tanong natin mga kababayan ganito, ano ba talaga ang tunay na dahilan at bakit nagkaroon ng pagbabago sa plano? Kasi alam nyo, yung sinasabi nilang rason na baka daw kapag tinarget nila yung nuclear weapon ng Iran, biglang ilipat ng Iran sa mas malalim na bahagi ng lupa o mas maghukay sila ng mas malalim sa ilalim ng lupa para kumbaga i-reposition yung project. Sinasabi pa nila na baka daw maging mas mahigpit ang Iranian government sa mga bumibisitang taga-United Nations tungkol dun sa kanilang nuclear project. So yun yung mga rason kung bakit nagbago daw yung plano, no? Pero kung iisipin ninyo, napakababaw na dahilan nun mga kababayan. Ngayon, may mga espekulasyon na ang desisyon na huwag nang ituloy ang pagbomba ng mga nuclear facility sa Iran ay sinasabi na ito daw ay dulot ng pagkatakot ng Israel doon sa nangyaring nuclear testing. Kumalat po kasi ang balita na noong October 5, nagkaroon po ng nuclear testing ang Iran sa Aradan County dyan sa Semnan Province sa Iran. Na ito daw nuclear testing na ito ay underground nuclear test, kumbaga ginawa sa ilalim ng lupa. At nagdulot daw ito ng lindol na may lakas na 4.4 magnitude sa Richter scale sa lalim na 12 kilometer sa ilalim ng lupa. At ayon sa report, yun daw epicenter ng lindol na ito ay dyan mismo sa Semnan, sa mismong kinalalagyan ng nuclear facility. At ito pong lindol na ito ay na-detect din ng US Geological Survey na may lakas na 4.5 magnitude sa Richter scale. So, nabulaga ang maraming Iranian dito sa lindol na ito. At meron pong mga viral post na kumalat nga dyan sa social media sa Iran. Magbasa tayo ito dito sa isang post na ito, ang sabi dito, so itinranslate na lang natin kasi Arabic to Sabi, parang hindi lindol ang nangyari sa Semnan 2 gabi na ang nakakalipas, kundi isang nuclear test. Isipin mo, ang lupa ay nayanig ng sobrang lakas na ang seismograph ay nakapagtala ng 4.6 magnitude. Ngayon, kung ang parehong pagsabog na yon ay mangyari sa ibabaw ng Israel, ano kaya ang mangyayari? So ayan parang nananakot sila Tapos sabi pa dito, ang Iranian na atomic bomb ay ang lihitimong karapatan, tapos na ang usapan. Dito naman sa isang post, pakiramdam ko ay may pagmamalaki. So parang nagmamalaki na sila ngayon. Masaya ako na nakikita ang resulta ng dugo ng mga martir. Hashtag, ipinakita na rin ang Iranian magic mushroom. Pagbati sa lahat ng may puso para sa Iran. Hashtag, paalisin ang Afgano, isang pambansang hiling. So dito mga kababayan, parang tinatakot nilang Israel. Sabi nila, yung lindol daw na yon, yung malakas na lindol na yon, galing sa nuclear testing sa ilalim ng lupa. So kung ito'y gagawin sa Israel, talagang mawawasak ang Israel. So this is definitely a threat. Ito'y isang malaking banta. Biglang pag-atras daw ng Israel sa planong bombahin ang mga nuclear facilities ng Iran ay dahil nga daw sa pagkatakot dito sa nuclear weapon ng Iran. At kung inyong matatandaan, ito din yung sinasabi ni Biden sa Israel na pag-isipan ninyong mabuti yung plano ninyong gumante, yung klase ng gante na gusto ninyong gawin. Pwede naman silang gumanti, karapatan nila yon. Pero
dapat pag-isipan nila yung klase ng pagganti na gagawin nila. Ang sabi, pasasabugin nga daw yung mga nuclear facilities ng Iran. So sabi ni Biden, pag-isipan nyo muna. But all 7 of us agree that they have a right to respond, but they should respond in proportion. Well, look, the Israelis have not concluded what they're going to do in terms of a strike. That's under discussion. I think if I were in their shoes, I'd be thinking about other alternatives than striking oil fields. Pag-isipan nyo, pwede kayong gumanti, pero pag-isipan nyo, dapat proportion. Kung ano yung ginawa sa inyo, dapat ganun lang din ka-light or kumbaga ganun lang din yung level ng gawin ninyong pagganti. At ang sabi niya, marami naman daw ibang mga alternatibong paraan para gumanti. Halimbawa, yung covert operation. Marami. At yun nga ang gusto ni Biden na pag-usapan nila ni Netanyahu. Pero alam nyo, kahit naman hindi targetin ng Israel yung mga nuclear facilities ng Iran, talagang magpapang-abot pa rin naman sila eh. Kasi ang sabi ng Iran, kapag binomba nyo kami, hindi sinabi na kapag binomba nyo yung nuclear namin or kapag binomba ninyo yung oil refineries namin, tsaka kami gaganti. Hindi. Ang sabi ng Iran, sa oras na kami bombahin ninyo bilang ganti doon sa nangyari noong October 1, talagang magpapang-abot tayo. At gaganti kami ng mas matindi. So whether Israel will attack the nuclear facilities of Iran or not, still, the Iranian government will retaliate. So mga kababayan, kayo naman ang tatanungin ko, tama lang ba ang desisyon ng Israeli government na wag nang ituloy ang pag-target sa mga nuclear facilities ng Iran? O dapat nilang ituloy yung original na plano? So i-comment lang po ang inyong opinion sa ating comment section. Muli ay maraming salamat po sa inyong panonood. Magandang umaga po at pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos.